Minsan tinatanong ko yan, how much you love Papa eh. Isa lang sagot yan, forever, everyday. Tanong ko, masaya ka ba? Opo, Papa. Bakit? Kasi nandito ka. Masaya na yung nalaman kong magiging tatay ako. Tapos nung pinanganak yung anak ko, si Abby, nakita ko na siya talagang isinilang. Yun, masaya. Namamasyal kami sa mall. Pumupunta kami ng Manila Zoo. Kumakain kami sa labas. Tapos sa bahay. Maayos naman kami. Ako namamalengke. Ako man nagluluto, ako maghuhugas ng plato. Yun ang ginagampanan ko nung sa pamilya namin nun. Namatay siya last year. Dahil sa diabetes, tsaka sumabay yung high blood. Inatake siya ng diabetes, umabot ng 480 mahigit. Tapos, nung nasa ospital, nag-trigger naman yung high blood niya. Doon siya naputokan ng ugat sa batok. Yun ang kinamatay niya. Last year lang yun, last year. Ginagampanan ko yung pagiging tatay ko. Tapos, ginagampanan ko rin yung pagiging nanay. Mahirap. Pero wala naman akong choice eh. Umabot ako sa puntong wala ka ng choice kundi gampanan yung dapat mong gampanan. Lalo na pagdating sa financial. Ang mabigat pa rito, wala akong regular job. Ang trabaho ko lang lumabas sa TV, sa pelikula, commercial minsan. Hindi regular ang trabaho ko. Pag may call lang, makakapagtrabaho ko. Pero yung monthly bill ko, regular yun, monthly. So, kadalasan gipit. Pero nairaraos pa naman. Araw-araw talaga mamamalengke ko, magluluto ako, maghugas ako ng plato, maglalaba ako, magsasampay ako, pag umuulan sana matuyo. Araw-araw ganun. Tapos, darating pa yung paubos na yung budget namin. Paano yung bahay, paano yung kuryente, yung tubig, yung bigas, pangkain namin. Madalas kong idinadasal, Lord, sana huwag dadating yung araw na pag nagutom yung anak ko. Sabihin niya, Papa, nagugutom ako, sana huwag dumating yung araw na wala akong maihahain na pagkain. Yun ang pinaka masakit. Pag nagutom yung anak mo na nagugutom ako tapos wala akong mailabas. Wala akong regular na trabaho kasi. Pero maganda na rin dahil kung may regular na trabaho. Paano naman yung anak ko sa bahay mag-isa? Kaya siguro ito rin yung binigyan na trabaho sa akin ng Diyos. Kaya lang madalas ko ipagdasal, bigyan ako ng project. Hindi kasi regular. Yun yung natatakot ko. Pag nagutom siya kasi pagsundo ko pa lang yan sa eskwela, sabihin niya, paano ulam? Sabihin ko, fried chicken. Sasagot niya, yehey! Sabihin niya, yehey! Paano ulam? Nag-hotdog lang si Papa, yehey! Kukulit niya hotdog, yehey! Sinasabi ng ibang kaibigan ko, alam nila yung istorya ng buhay ko, kumuha ako ng yaya. Tumira ako ng trabaho, mag-audition ako ng mag-audition. Tapos magkano yung babayaran mo monthly ng yaya. Dagdag monthly bill pa yun. Tapos hindi mo rin alam kung maaalagaan mo yung anak mo. May mga yaya minsan nananakit ng alaga. Nakikita ko sa mga balita pero ayoko eh. Kasi gusto ko ako eh. Ako tututok. Sigurado ako dito. Mabait ang papa ko. Mahal na mahal ko ang papa ko.
Sigurado ko rin yun ang sasabihin niya. Minsan tinatanong ko yan, how much you love Papa? Isa lang sagot niyan, forever, everyday. Tanong ko, masaya ka ba? Opo, Papa. Bakit? Kasi nandito ka. Mahirap, pero wala naman akong choice eh. Umabot ako sa puntong wala ka ng choice kundi gampanan yung dapat mong gampanan. Ako si Jack Lampalsis, isang theater actor.